Yung aming kahapon, pinakita namin yung overpricing alone is about 10 billion already. No? Sabi ko ngayon 10 billion, pwede ka nang gumawa ng kalsada from Manila all the way to Apari. No? Ganong kalayo, almost 600 kilometers yun. 600,000 kilometers, sorry. So, ganong ka layo yung pwedeng gawan nung overpriced na FMR. So, yan, 2 years pa lang yan, ha? Hindi pa namin nakikita yung mga prior years. No? If you notice, lahat ng ganitong anomalies tumuturo sa isang departamento lang, no? DPWH. No? So, yan yung mga tinitignan namin ngayon. Ano pa ba yung mga projects na ini-implement ng DPWH? School buildings. Hindi pa pumapasok dito yung DPWH budget. So, we're talking about yung kalsada, yung bridges, meron pa rin mga yung irrigation infrastructure. Malaki rin ng NIA, 60 billion yung kanilang budget. So malaki rin ang pumupunta sa irrigation projects. So ito yung mga nakikita pa namin, ito pa yung mga hinihimay namin ngayon. Nakakapanlumo yung mga nadidiscover, no? Nakakapanlumo at nakakagalit rin dahil imagine yung mga projects hindi natatapos, overpriced, ghost project, nakakagalit. Thank you sa ating mga friends from the media. Tama ka, inuupuan ko lahat kasi nga maraming bagay na hindi ko rin kabisado at gusto ko matuto doon sa mga bagay na yon. At yung budget gusto ko talaga makita per item, no. So talagang inuupuan ko lahat ng agencies. Hindi ko tinitignan kung malaki o maliit, basta lahat upuan na. So sir, yung attend mo sa lahat ng budget hearing, makakatulong yun dahil magiging kabisado mo lahat yung detalye ng bawat ahensya ng gobyerno. Well, bawat sentimo para sa akin importante, no? So kung meron tayong mga bagay na pwedeng tipidin, pinag-aaralan namin yun at kung meron mga bagay, kasi marami ring request, no? So kung may mga request yung mga agencies, gusto ko rin pag-aralan kung yung mga request nila ay karapat-dapat at paano popondohan yung mga request nila. Sir, kahapon sa hearing ng proposed budget ng Department of Agriculture, meron ka naging revelation. Nakita ninyo na may overpricing na nangyari at meron ding ghost farm-to-market road project. Tama po ba? Oo, kasi nung rini-review namin yung budget ng Department of Agriculture, malaking portion doon ay yung farm-to-market roads, almost 16 billion. So tinignan namin yung history ng farm-to-market roads. At nagulat nga kami na may mga farm-to-market roads doon na talagang sobrang overpriced. Narinig din naman kahapon, no? Ang cost kasi ng DPWH is 15,000 per meter or 15 million per kilometer. Pero si Secretary, bilang dating negosyante, alam niya kasi yung mga ganitong cost. Sabi niya, kaya na gawin yan at 10,000 per meter or 10 million per kilometer. Pero nakita namin sa maraming mga lugar, nagkakalaga ng almost 300,000 per meter or 300 million per kilometer. Grabe. Nung tinitignan ko nga, ayaw ko nga maniwala eh. Kasi 300 million per kilometer, parang gumawa ka na ng tulay nun eh. No? Pero kung iisipin natin, kanina lang lumabas sa news, merong 421 na ghost projects na nadiskubre na ng Department of Public Works. Walang imposible sa korupsyon eh. No, talagang pag korupsyon, gagawing ghost project, gagawing sobrang overpriced, basta lang makakubra ng pera. So sir, dito sa nakita nyo na overpriced farm-to-market road at saka yung ghost farm-to-market road, same personalities, same agencies and contractor po bang involved? Well, nakita namin na may trend, no? For example, for 2023 and 2024, ang pinakamarami nakakuha ay Region 5, which is Bicol area. And then pangalawa, Region 7, which is the Leyte area, Tacloban, Leyte area. And nung tinignan namin yung mga contractors for 2024, tatlo doon
out of the top 10 are part ng 15 top contractors sa flood control. Isa nandoon yung High Tone, no, which is kapatid ni Zaldico. So, para sa akin, hindi coincidental ito lahat. No? Pero isa ring nakikita namin na itong mga contractors ng flood control, hindi limitado sa flood control. Meron rin silang projects sa FMR. Tingin ko may projects pa sila sa kalsada, may projects sa irrigation. Hindi pa kasi pumapasok yung budget ng NIA, irrigation. Tingin ko meron rin doon. So yun yung mga hinihimay namin ngayon. So sir, considering na parang the same person, the same personalities and agencies ang involved, sa tingin nyo dapat isama na rin ng Blue Ribbon Committee sa investigation itong issue sa farm-to-market road? Ako personally, I will recommend sa Blue Ribbon na tignan itong farm-to-market roads kasi nga parehong mga contractors no? At i-recommend ko rin sa ICI na tignan rin nila itong farm-to-market roads kasi nga unang-una sobrang overpriced from 15,000 per meter naging 300,000 per meter. Talagang garapalan na yung overpricing. At yung mga contractors pare-pareho rin kaya re-recommend rin namin sa ICI, at least ako personally, na tignan na rin tong farm-to-market roads. So ibig sabihin, isa ito sa harapin pa rin ni former Congressman Zaldico kasi sabi niyo nga malaking pondo para sa farm-to-market road na punta sa Bicol region, and then yung kontratista pa related sa kapatid ni Congressman Zaldico. Sa kapatid niya na pagtitignan natin, diba, pinakita ko during the hearing na malaking portion, almost 47 billion na flood control projects na punta sa Sunwest at sa Haitun. Ito yung kasi itong dalawang to parang magkamag-anak, magkapatid na contractor. At marami nga doon nakukuha rin nila sa unprogrammed appropriations. No? So maganda ma-expand na rin ng Blue Ribbon at ng ICI yung investigation. Isama na rin nila yung isama na rin nila yung farm to market roads kasi nakikita natin merong ganitong anomalya rin. Pero sir, hindi limited sa Bicol region. Nationwide din po ito na may anomalya sa FMR? Nakita namin may overpriced halos all regions no? So yun lang nga, pinakamalaking nakakuha ng farm to market roads ay sa Bicol area. So dahil overpriced, nagsuffer po yung quality ng FMR? Well, umiksi, no? Kasi dasalit na malahabang instead na mas mahaba, sabi nga ni Secretary kahapon, which validates our na imbes na let's say 10 kilometro, nagagawa nilang 1 kilometro, 2 kilometro. Kaya nga isa sa recommendation namin, ibigay nilang sa Department of Agriculture yung pagpapagawa ng farm to market road. Sila na magpa-bid out. Kasi sa ngayon, ang DPWH ay kompromiso na yung kanilang mga tauhan doon. So, even farm to market roads nagkakaroon ng overpriced. Kung ibibigay natin ulit sa 2026, mauulit lang yung ginawa nila in the past year. So, ang suggestion nga namin, DA na ang gumawa ng farm to market roads. Pero sir, may capability ba ang DA na mag-implement ng ganong proyekto? That's a very good question. Meron sila pero alam ko hindi ganong kalaki. So, kailangan kaya humihingi kami ng recommendation din kay Secretary Laurel kung kakayanin nila. Kasi mahirap naman ibigay. Wala silang capability. Matutulog lang yung pondo. So, he will get back to us. Pero nakikita ko mas amenable siya doon dahil kontrolado niya yung bidding at masisigurado. May accountability. Kung may overpricing yan, siya accountable. At masisigurado niya na tapos yung project. Sir, under proposed 2026 budget, magkano ang hinihinging budget para sa farm-to-market road? At ibibigay niyo po ba yun considering itong natuklasan ng mga anomalya? Well, 16 billion ang hinihingi nila this coming 2026. Yun na nga, kung hindi nila maayos yung kanilang proseso or hindi maayos ng DPWH yung proseso, ako nagdadalawang isip rin ako ilagay yung 16 billion sa farm to market roads kasi mawawaldas lang yung pera So ang aking challenge nga ni Senator Pangilinan, challenge ko rin kay DA Secretary, kay Secretary Tiu Laurel, na
ayusin niya yung kanyang opisina para sila na mag-implement. Kaysa mawala. Kasi kung mawala, apektado yung buong agriculture sector natin. Paano tayo magdi-deliver ng produkto? No? Pero hindi rin natin pwedeng maulit yung nangyari dahil mauulit lang yung corruption. No? At tingin ko kasi hindi maayos ni Secretary Vince ang DPWH in the next 3 months, 4 months. Tingin ko matagal na pag-aayos to eh. Doon ako kinakabahan dahil yung pondong ilalagay natin doon, kung parehong tao lang ang mga gagawa nun, parehong corruption rin ang mangyayari. Yun nga sana yung tatanong ko, sir, kumbaga bakit ililipat sa DA? Ibig sabihin, under Secretary Vince, parang hindi pa rin kayo kumpiyansa na maayos itong may papatuloy. Kumpiyansa naman ako kay Secretary Vince. No? Nakita ko na siyang magtrabaho. But kasi sa laki ng DPWH, no? We're talking about ang budget ng DPWH, almost 800 billion eh. No? So marami, thousands yung kanilang tauhan doon. Yan ang siguro itatanong natin pagdating ng DPWH budget, kung ma-assure niya ang taong bayan na come 2026 yung implementation ng projects ay maayos na. No? Wala nang ghost projects, wala nang overpricing, matatapos yung projects. Isa pa yung matatapos doon sa DND lumabas. Yeah. Maraming projects na hindi tapos. DPWH din ang involved. DPWH rin yung gumawa. No? So, sabi ng DPWH, tapos na yung project pero hindi pa pala tapos. No? So, maraming ganitong nasasayang yung pera. Okay, Marlon. And then, Mayan? What do you mean by that, sir? Na binanggit nyo na hindi coincidental yung mas pinakamaraming Bicol. FMRI sa Bicol. Bicol region, and then Leyte is the political stronghold of former speaker. Ang rice granary ng Pilipinas ay Region 2. Yan ang diyan ang rice granary natin, and Mindanao, no? Kasi malaki rin. Pero hindi na sa top FMR allocation ang Region 2. In fact, malayo siya, no? Even sa Mindanao ang layo rin, no? So yung mga top rice granary natin, walang projects na FMR, no? Yung mga hindi na sa top, yun ang nabibigyan, no? So para sa akin, if you think about itong nangyayari sa flood control at yung mga personalities involved tulad ng SunWest, tulad ng High Tone, sa aking personal na pag-analyze, hindi katakataka na nalagay ang pinakamalaking allocation ng FMR sa Bicol area. Sir, paano pala... sige. Kahapon po, Sen, nabanggit nyo rin na tinrace nyo historically yung paglaki ng budget sa FMR. Can you share? Oo, nakita namin lumalaki yung budget ng FMR. Of course, like I said, no, importante ang FMR sa agriculture, pero yung paglaki rin niya, nakadugtong rin to dito sa mga overpricing. No? So, pag-aanalisa ko diyan, pag hindi natin naayusin yung pondo at papalakihin pa natin ulit this coming 2026, ganun pa rin, no? Magiging overpriced pa rin yung mga budget, yung mga projects. So, sir, bakit nyo inaral yung budget, yung implementation ng FMR? May nagtip ba sa inyo na may That's a anomalya very din? good question. Kasi may anomalya din? Wala naman nagtip, no? Parte ng pag-analysis namin, pag-analyze namin. That's a very good question. Talagang kasama sa pag-analyze ng team namin yung budget. Pero binigyan ko ng special focus yung mga infra-related, no? Kasi alam naman natin dyan yung controversy right now. So tinitignan namin mga infra-related, gagaya ng farm-to-market roads, irrigation system, multipurpose buildings, ito yung mga malalaki. No? Yung mga iba kasing soft projects like scholarship, hindi naman siya nakokorrupt. No? So itong mga infra-related, ito yung nagiging parang source ng corruption. Before men, so sir, susulat ka ba or kakausapin mo na lang direkta si Blue Ribbon Committee Acting Chairman Erwin Tulfo at saka ang ICI para nga isama na sa investigation? Magsusulat ako ng formal letter, lalagay ko yung mga findings namin doon para may basis. Of course, nasa decision yan ng chairman, no? Ng both Blue Ribbon ng ICI, but at least mayroong recommendation at may basis yung aming ilalagay. Kasi hindi lang pure PowerPoint, kailangan pati yung mga supporting documents ilalagay namin doon. Okay, Mayan. Sir, sabi niyo laganap nationwide
nationwide yung tingin nyo so far overpricing sa FMR? How big of an amount are we talking about? Will this reach billions like flood control? Well, yung aming kahapon, pinakita namin yung overpricing alone is about 10 billion already. No? Sabi ko ngayon 10 billion, pwede ka nang gumawa ng kalsada from Manila all the way to Apari. No? Ganong kalayo, almost 600 kilometers yun. 600,000 kilometers, sorry. So, ganong ka layo yung pwedeng gawan nung overpriced na FMR. So, 2 years pa lang yan, ha? Hindi pa namin nakikita yung mga prior years. No? Sir, yung 10B, sorry sir, to clarify lang, yung 10B po ay 2023 to 2024. 2024. 2 years And then na. anong lugar po yun? Luzon to Mindanao. Iba-ibang regions eh. Basta ang top 2 is Region 5, Region 7. Region 5, Region 8. Yan ang top 2. The top 2 regions na naka-corner ng projects, Region 5 and Region 8. Sir, Region 8 or Region 7? 8. 8. Samar Region, Leyte, Samar Region. Okay. Sir, how much are we talking about dun sa nakuha ng Bicol? Magkano rin po yung sa Region 7? If naalala niyo po. Hindi ko hawak yung data ngayon eh, no. We can break it down. Okay. Alright. That's all. Thanks. So sir, kung limited lang yun sa 2023 to 2024, pwedeng prior years, meron pa rin nangyaring ganun. Pwedeng prior years merong mangyari rin ganun. Hindi malayo 'yan, no. So sir, pwedeng mangyari na yung mga projects na pinapagawa sa DPWH, halos aalisin na sa kanila, kagaya itong sa FMR, yung sa AFP, ibibigay na rin sa kanila. Tama ka dyan. No? Yun yung isang tinitignan naming approach ngayon sa budget ng DPWH. Yung mga hindi namang in line with their core mandate. For example, FMR, ibibigay nilang sa DA. Yung TCAS, yung mga sa kampo yun, ibibigay nilang sa DND. Yung school projects, school building DepEd. projects, nasa DepEd na. So, pati yung HFEP, kung matatandaan nyo, diba, na-discuss sa Department of Health, marami rin silang complain na hindi tapos na health center, hindi tapos na hospital. Ibibigay na rin sa DOH, Ibibigay na rin sa DOH yun. So, yun yung mga tinitignan naming possibilities para ma-avoid natin yung repeat of what happened in past. So ano na lang po may iwan na project para sa DPWH? Kalsada, bridges, Mga flagship project. mga flagship projects. So, kalsada, bridges, alam ko meron silang mga multi-purpose buildings sa mga ibang facilities. No? So, but yun yung tinitignan naming possibility. Okay, RG and then NIMFA and then back to Mean. RG, asan ang microphone? Sir, yung nakita ninyo sa Bicol Region at saka sa Region 8, do you have any idea kung sino yung proponent ng mga project na yun? Kasi we know iba-iba that Iba-iba. yeah, kasi we know that there are certain personalities that are, linked to those regions. The former APRO chair is a representative of a party list from that region. The former speaker is from the other region. So, meron ba kayong nakitang listahan ng mga proponents nito mga farm-to-market roads na binabanggit ninyo? Wala pa ako sa ganun, no? Hindi pa ako maabot sa ganun. Hindi ko pa nakita yung mahirap kasi makita kung yung proponents dahil mga congressmen yun, no? So They're congressmen, the two people that I mentioned. they're congressmen sila. So ibig ko sabihin their budget process nasa Congress, no? So wala akong information kung sino yung mga proponents nun. Ang kinukuha namin ngayon is yung list ng projects at ibabangga namin sa contractors na gumawa nun. Meron na kaming konti, no? Pero marami kasi yun eh. There's thousands. So yun ang aming ibabangga. At ibabangga rin namin yan doon sa NEP at sa GAP. Titignan namin kung saan pumasok itong projects na ito. Sir, may senador ba na nag-propose for those Yun ang areas? Yun ang hindi ko alam. So hindi pa kami umaabot sa ganun. Any of the names of contractors that have been mentioned so far na nakita nyo dito sa farm-to-market Yung roads? tatlo lang na-mention ni Presidente na top 15, may tatlong top contractor sa FMR for 2 years. Yung tatlong yun, pumasok dun sa 15 na minention ni Presidente. So in other words,
itong mga contractors na ito, itong tatlo, hindi siya limited to flood control. Gumagawa rin siya ng iba. No? Gumagawa rin siya ng iba. Okay. Before Nympha, sir, anong stand mo doon sa unprogram? Kasi di ba may nagpo-propose na i-scrap completely yung unprogram, pero according to Malacanang, hindi daw po yun naobra dahil kailangan yun in case of may emergency situation or emergency cases. Ako ang position ko dyan. In fact, yun ang advice ko nga kay Senator SP, kay Senator Soto. Tanggalin na yung UA, yung unprogrammed appropriations except for foreign assisted. No? Kasi yung foreign assisted, papasok yung loan pagdating ng 2026. So, kailangan ng item talaga dyan. Nakita ko kasi, yung mga ibang pag bin-breakdown mo dyan, ang pinakamalaki dyan yung sagip na tinatawag nila. At itong sagip na ito ay lump sum. So, nagkakahalaga ito anywhere between 100 billion to about 120 billion. Lump sum siya. So, lahat ng pwedeng maisipan, pwedeng ipasok dyan sa sagip. At nakita namin, kalahati ng sagip for 2024 and 2023, napunta sa flood control. Napunta sa flood control. So, in other words, wala siya sa line item ng program, kinukuha ng DPWH sa program na hindi natin alam kasi hindi siya naka-line item eh. No? At ina-approve rin ng DBM. No? So, Pwede ba yun, sir? yun ang nangyayari. No? Pwede yun. Pero nangyari na. Pwede yun, pero ang problema, hindi natin alam kung ano yung mga projects. Nalalaman na lang natin after the fact. Tapos na-execute na yung project. So that's what we're trying to avoid. So, anong gagawin niyo, sir? Ang ititira na lang sa unprogram? Foreign assisted projects and FAPs. Yun na lang ang ititira natin. The rest, Amenable ang House, sir, doon? pinag-aaralan nila. We broached that idea to them, pinag-aaralan nila. But marami sa ating mga senators, at least yung mga nakausap po, agree with the idea. Okay. Kasi kaya naman saluhin ng program yung unprogram. Okay. Nympha. Sir, magkano po ba yung proposed budget ng DPWH and base dun sa mga sinabi niyo po na baka ibigay sa ibang agencies, magkano yung mga probably matatapyas sa kanila? Yung iba, ang budget ng DPWH is around kulang-kulang 800 billion. Yung bago Kasi diba tinanggal yung flood control. So yung bago siguro around kulang-kulang 800 billion. And then may mga items kasi like for example in school, nasa DepEd yung budget pero merong special provision na only DPWH can construct. So tatanggalin namin yung special provision na yan. Yung HFEP, ganun rin, yung mga hospital, tatanggalin namin yung special provision yan. Pero meron talagang mga pondo na sa DPWH, no? For example, yung TICAS, no? Tatanggalin namin, mga 3 billion plus yan, ilalagay namin sa DND. Meron din sa PNP no? May equivalent yan sa PNP, so tatanggalin din namin. So itong TICAS is meant to build structures sa mga kampo. Kasi kailangan nila ng barracks, kailangan nila ng yung warehouse. So doon nila kinukuha yun. So ilalagay na namin sa DND, ilalagay namin sa PNP. And sir, nakausap niyo na po yung counterpart niyo sa House regarding this This move, yan ang hindi ko pa nakausap siya. No? Si Congresswoman Swansing. Okay, sir, balak niyo pong... Yeah, yan yung isa sa mga proposal. So, yan naman ang pag-uusapan namin pagdating na sa pagmalapit na yung BICAM. Yan, ito classic case to. Ito magiging disagreeing provision to. Kasi sa amin, ilalagay namin sa DND, sa kanila, nasa DPWH pa rin. So yan ang i-reconcile namin. Sa BICAM. Sa BICAM na yun. Okay. Thank you po. May Ann and then Raymond. Sir, clarify lang. Yung sa farm to market road na even though overpriced, naka-line item po ito during Nakaline those years. item siya. Nakaline So it was never, hindi siya ghost. Nagawa naman, sir. Tama ba? Sabi ni Secretary kasi kahapon meron siyang na-detect na ghost eh. I think kasi nagpalakad na siya ng mga inspectors. So meron rin siyang na-detect na ghost, no. So sa GA kasi nakasulat doon, let's say 10 kilometers itong pondo. Pero in actuality,
hindi 10 kilometer, maybe 2 kilometers lang or mas less pa. So doon na-detect yung overpricing. So tama sir, no? Not much of a ghost project, the FMR, but more of mas maikli lang siya. Yes, mas maikli lang. So overpriced. Sir, sorry, yung 2 years na sabi nyo na 10B, 2023 to 2025? 23-24. Yung buong taon. Okay, thanks po. Before Raymond, sir, itong ICI may recommendation to cut by half yung DPWH contract amounts for public works. Sa tingin niyo magandang recommendation Actually, yan? napag-usapan namin yan ni Senator Loren. Nag-suggest si Senator Loren, pero pinag-aaralan ko pa ngayon, na ang theory niya kasi, ang budget ng DPWH ngayon, kahit na yung bagong submitted, overpriced pa rin. No? So, pag in-approve namin yung overpriced budget ng DPWH, tuloy ang ligaya sa 2026. So, kung ikakat- ang suggestion ni Senator Loren is to review yung DPWH budget kasi overpriced siya. So, kumukuha kami ng dokumento ngayon to review yung kanilang mga work programs. Ibabangga namin sa... Mayroon kami mga consultants na private engineers, babangga namin doon. So, for example, kung overpriced yan ng 10%, magbabawas kami ng 10% across the board. Pag overpriced ng 20%, magbabawas kami 20% across the board. Pero sa ICI yata, sabi mo is I-cut by half. half the 50% overpriced. Oh. So, Halimbawa, sir, yung daw public works bidding from 400 million, gagawin lang 200 million. Ang gagawin namin, for example, magkakat kami 10 or 20%. Parehong project, parehong haba ng kalsada, mas mababa lang yung presyo. So, wala nang pagkukunan ng kickbacks Yes, or... yun ang gagawin namin. Oh, eksakto yung Kasi, amount. 'di ba, kung susundan natin yung mga testimonies ni Bernardo, testimonies ni Alcantara, nasa NEP pa lang meron ng 15% eh. So, in other words, kukunin na namin yung 15% na yon. Pero parehong project, hindi kami magbabawas ng project. Parehong length, parehong work program, tatanggalin lang namin yung budget for that work program. Sir, ano yan? Final na yan or Diba? plano pa lang? We're still validating, but that's the recommendation ni Senator Loren. So we're validating pa kasi nga we need to make sure na yung overpricing, anong bang amount ng overpricing na yun. Okay. Raymond. Sir, umabot ba sa point na doon sa farm to market road investigation, may mga identified personalities? Kasi hindi nawawala yung merong farm to market road project, ang dulo niya ay resort ng isang congressman, then yung isa ay merong isang farm to market road, ang dulo niya ay sabungan na di-aircon ng isang congressman. May mga ganun na ba? Wala pa kami, hindi pa kami umabot sa ganun. We'll have to rely on Secretary Tio Laurel dito sa inspection kasi ang dami, no? We're talking about thousands eh. No? So, alam ko si Secretary Tio Laurel nagpapalakad na siya ng kanyang mga inspectors. So, hingi na lang kami ng report kung merong mga ganyan na farm to house road or farm to Sabungan Road, no? So we have to rely on them dahil hindi namin kaya ma-inspect lahat. Ang kaya lang namin magawa yung analysis based on the documents. Doon sa issue na sir na gusto nyong tanggalin sa DPWH yung mga infra projects, ibigay sa bawat department, meron na bang commitment just like DepEd, DOH, and DND, and even sa other departments na kaya nila, they have the capability to implement such project na hindi naman dati nila ginagawa? That's a very good question. Yan ang sagot na babalikan kami ng DND. I think DND walang problema kasi meron silang engineering core, department. 'di ba? So I think walang problema doon. Ang medyo hesitant ay ang DA. No, doon sila. So very careful rin si Secretary Tio Laurel. So babalikan kami. But yun na nga, no, we challenge them dahil kung gusto niyo maayos, kayo na lang gumawa. Hindi naman necessarily sila mismo, no? Papabid out lang naman to eh. No? So at least yung contractor ay qualified, yung inspection ay actual inspection kasi sa DPWH kung 'di ba kung may 400 plus ghost project, ibig sabihin bulag yung mga inspector nila. Hindi nakita Diba? yung... May inspect pero walang nakikita. No? So, kung ilalagay natin sa DA yan, hindi mangyayari yan sa DA, no? Dahil sila mismo ang mag-i-inspect at sila mismo ang tatanggap.
Okay, before Marlon, sir, considering na ang dami pang nabubulgar na anomaly, sakala natin ito na yung sa flood control projects. Yung pala, hindi lang limited yung ghost dito sa Bulacan. And then, meron pa nga dito sa FMR, meron pa rin sa DND. And then, meron pa nga, di ba, yung pag-import pa ng isda na involved Oo din nga. yung company ni former Congressman Saldico. Yeah. Meron pa ba kayong mga additional reforms na ipatutupad sa proposed 2026 budget at aside dun sa mga na-mention nyo na before? Well, yung nakikita naming reforms at ito pinag-uusapan din ng mga senador ay kung hindi naman ganong karami yung amendments, sa floor nilang mag-a-amend, no, kanya-kanya. No, so depending on the amount of amendments, no. But ito work in progress pa yung pag-uusap namin. So parang ang agreement is sa floor nilang mag-amend, no. So that's number one. Number two, na-recommend ko rin kay SP at pumayag rin si SP at si Presidente, hindi nagagamitin yung certificate of urgency. So, ibig sabihin, not on the same day ma-approve yung budget. No? Bibigyan ng 3 days or even more, depending rin sa volume nung annexes. No? So, may time mag-review ang mga senador kung gusto nilang tignan yung mga annexes. Of course, aside from that, in-upload na ngayon namin lahat sa website. So, makikita na ng public yung pinag-uusapan, pati yung dokumento. So sir, kung hindi na isi-certify as urgent para magkaroon ng enough time yung mga senador na i-review yung budget, makakaya niyo pa ba na ma-approve ito bago matapos yung taon o pwedeng... Ang target pa rin namin optimistically is before Christmas. Okay. Lahat matapos. By tradition naman, pinapirma ng budget after Christmas na pagtapos ng Pasko. So ang target naman namin before Christmas matapos na ito lahat. So far so good. Wala pa naman kaming delay na nakikita. Okay, Marlon and then may Ann ulit. Sen, after exposing yung HFEP, yung sa DND Infra, and now itong FMRs, are there other infrastructure projects involving DPWH na may mga ganito ring klase ng irregularities? Well, if you notice, lahat ng ganitong anomalies tumuturo sa isang departamento lang no, DPWH. No, so yan yung mga tinitignan namin ngayon. Ano pa ba yung mga projects na ini-implement ng DPWH? School buildings, hindi pa pumapasok dito yung DPWH budget. So we're talking about yung kalsada, yung bridges, meron pa rin mga yung irrigation infrastructure. Malaki rin ng NIA, 60 billion yung kanilang budget. So malaki rin ang pumupunta sa irrigation projects. So ito yung mga nakikita pa namin, ito pa yung mga hinihimay namin ngayon. Nakakapanlumo yung Mga nadidiscover eh. No? Nakakapanlumo at nakakagalit rin dahil imagine yung mga projects hindi natatapos, overpriced, ghost project, nakakagalit. But should the public brace for more, katulad nga sabi kahapon ni Secretary Chu Laurel, shocking. Well, at this time, Marlon, with that 400 plus ghost projects, anything's possible now. No? Anything is possible. Sabi nga ni Secretary Chu Laurel, may ghost projects in FMR na nakita sa isa pa lang yun. But nag-i-inspect sila ngayon. So, we have to brace for more of this itong mga anomalies. Sir, since kayo po yung nag-expose nito kahapon, you're planning to have similar sumbong sa Pangulo, sumbong kay Win website para kasi para yung mga tao na mismo, farmer groups, farming communities, sila na yung mag-picture, Actually, doon sa Senate Transparency Portal, initially maglalagay kami doon ng hindi isumbong, ipaalam sa Senado. Hindi naman kay Win, sa Senado. So, kasi ang daming ang projects eh. Gusto namin malaman sa kanila kung itong mga projects na ito ay makakatulong ba sila sa kanila o hindi. Yung mga projects kasi sa sumbong tapos na eh. Yung mga projects sa amin forward-looking eh. So, but nagpalit ng mga projects ang DPWH, so hindi namin tinuloy. But right now, na meron ng bagong mga projects, itutuloy na namin yun. Before Mayan and Sandra, sir, considering itong lawak ng
corruption na kinasasangkutan ng DPWH, hindi pa rin naman po option yung i-overhaul o kaya i-abolish yung DPWH? Kung ako tatanungin, Oo. magtayo na lang ng bagong DPWH eh. Kumuha ng bagong tao dahil Lahat palitan. parang ako kasi naniniwala kung hindi mo ang aking philosophy sa management, Oo. dadating ka kasi sa punto na kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Diba? So parang i-abolish yung kasalukuyang DPWH at magtayo ng bagong Kung akong DPWH. tatanungin, kasi I think it will take years and years for Secretary Vince to clean up. Maraming gagawin. Digitalization, of course, makasuhan yung mga dapat kasuhan, at may mga dapat ma-check rin kung tama yung ginagawa. Pero kung nakita ko nga doon, in Ghost Projects, yun na binanggit kasi kanina, napansin ko, buong Pilipinas eh. Diba? Hindi lang limited to Bulacan, buong Pilipinas. So, ibig sabihin, buong Pilipinas may corrupt DPWH officials. Yeah. So, how do you clean that up? Okay, May Ann, and then Sandra, and then si Amor ba? Sir, balik ako dun sa budget. In the past budget seasons kasi, sir, ang nangyayari pag nasa plenary na, napapasok yung malalaking agencies like DPWH and DOH, ganyan. Pag pumadaling araw na, halos wala na pong senador, ano pong magagawa nyo dun sa attendance? Kasi we can't help but think na kaya siya lumulusot ng mabilis ay dahil tatatlong senador na lang po yun nandun. Will you ask them to be present from start to finish kahit pamorningan? Well, first of all, andito na si Senator Lacson. So, kahit na alas 4 ng umaga yan, sigurado ako hindi lalampas yung DPWH ng hindi niya i-scrutinize yan. Nakita ko na siya in action when it comes to the budgeting process. So, I am very confident may scrutinize niya yan. Ako, I'll try as much as possible na itong mga mahalagang departments, wag naman sa madaling araw. Para fresh pa yung isip ng tao, fresh pa yung isip namin. Pag alas 4 ng umaga, haggard ka na. Kung gusto mo na lang, umuwi na. Oh, sige, approve na. So we'll adjust, we'll time it in a way na yung mga important during the fresh hours. So, sir, magkakaroon ng ganong conscious effort Yes, na uunahin definitely. yung malalaking agencies? Yeah, definitely. Okay, okay na, Sandra. Senator, ask ko lang yung follow-up ko yung question kanina, yung magko-construct, pwede mag-construct yung mga agencies mismo. Ano kaya yung siguro benefit nung ganon when pwede rin naman makorrupt siya sa mga agencies po? Well, first of all, accountability. For example, pag DND nag-construct, accountable si Secretary Teodoro, no? At sisiguraduhin niya, tapos yun. No? So, accountable sila. Ngayon kasi, nagtuturuan eh. No, pag hindi natapos, kasalanan ng DPWH yan. Sasabihin naman DPWH, kulang yung pondo na binigay sa amin. So, nagtuturuan. But pag inilagay natin sa isang specific agency, sila na mag-budget hanggang matapos yung project para walang turuan. No? So, accountability is stronger. Isang issue yata in the past po is yung, kumbaga, madadivert pa yung attention ng mga agencies na yun. Ano? Yun, Baka wala tama. silang expertise to Tama ka construct. How do you address that? Yeah, yan talaga yung argument. Yan yung main argument na hindi naman nila core competency yung construction and project management. But kasi we also have to look at the situation now. The situation now is yung DPWH ay nakompromiso na. No? At ayaw natin maulit to. No? So kung merong mga bagay na kaya namang gawin ng agencies, no, and capacity themselves, sila na gumawa. No? Hindi naman ibig sabihin sila nga gagawa. Pwedeng mag-PPP sila, pwedeng ibigay sa LGU. Narinig ko kapon si Secretary Teo Laurel, gusto niyang ibigay sa LGU kasi ibang LGU mas matatapos yung project. At of course, bragging rights ng LGU yun. No? So maraming modality na pwede. Bahala na yung agency. Importante, accountability. Si Amor? Sir, dun sa nabanggit po ninyo na magtayo na lang ng bagong DPWH, pati po ba si Secretary Vince ay... Well, extreme yun. Opo. It's extreme yun, Amor. It's easier said than done. No? Extreme talaga yun. I'm just saying lang na from a management point of view, parang mas maganda pa ganun. No? But extreme yan. Of course, marami tayong dapat pag-isipan yung mga tao, baka bumagal yung pag-set up, di ba? Malaking parte ng government
contribution to our economy is infrastructure. Pag mawala yun, bagsak yung ating ekonomiya. No? So, marami tayong dapat pag-isipan. Extreme yan, extreme. I'm not saying Hindi naman siya hindi nyo naman po siya proposal Hindi as of naman, now. hindi naman. Kasi alam ko maraming dapat pag-aralan yan. For example nga, pag tumigil ang pagpapatayo ng infrastructure, buong ekonomiya natin titigil. No? So, hindi pwede rin mangyari yan. No? So, but it's something that crossed my mind kasi nga, frustrated na tayo dito sa mga nangyayari. Nakaka-frustrate talaga. And then, sir, yung pong 800 billion na current budget ng DPWH, you mentioned na may mga aaralin pa po kayong possibly overpriced na mga items po doon. So, ibig sabihin, balak po or plan, nakikita nyo po na babawasan, tatapyasan pa yan ng Senate? Yes, definitely. Kung may nakita kaming, kung talagang proven na may overpricing pa rin, ang iniisip ko, and of course, subject to the approval ng mga kasamahan, bawasan ng, let's say, 10% across the board. So kung 800 billion yun, babawas kami ng 80 billion. No? Kung nakita namin 20% yung overpricing, babawas kami 20% across the board. So 160 billion na yun. So marami kami matitipid, ilalagay namin sa iba. But sabi nga ng ICI is 50%, you know? Half. So napakalaki yun. So, but we need to study it very carefully. So sir, yung inyong tatapyasin, yung magiging savings, bibigay nyo lang sa iba o pwedeng bumaba yung proposed budget? Pwede rin yun. Isang option rin yun na yung matitipid namin sa DPWH, assuming may overprice, it can be a lower budget for 2026. So mababawasan yung budget deficit? Pwede, yan ang effect yun. Mababawasan ng budget deficit. Mababawasan ng utang, mababawasan budget deficit. That's good. Sorry, sir, pwede po ba yun? Hindi po ba bawal dagdagan or bawasan yung NEP? Yung galing sa president. Pwedeng bawasan. Pwedeng bawasan. Hindi pwedeng dagdagan. Hindi pwedeng dagdagan. Anyway, last, okay, Raymond. Ibang topic lang pero related din sa economy kasi may lumabas na report na supposedly because of the issue of corruption, nalugi ang stock market ng 1.7 trillion pesos in the past days. Fake news daw. Pero ang sinasabi ngayon ng Malacanang, fake news daw ito. Nakarating na ba sa inyo itong ganitong klase ng information? Well, hindi natin maaalis na itong corruption issue nakakaapekto na sa imahe ng Pilipinas at pumapasok na sa consciousness ng iba't ibang bansa. Ang case in point dyan, ang Korea. Diba? Yung president ng Korea nagsabi na ingat tayo magpahiram dahil baka makorrupt. No? At because of this corruption issue, nagkakaroon rin ng mga demonstrations. No? Nagkakaroon ng maraming issue about the stability of our political economy. Basta magkaroon ng ganyan na pag-uusap, apektado kaagad ang mga foreign investors. Ang yung unang tinitignan ng mga foreign investors, stability. Yung first na pinag-iisipan nila, pagpapasok kami dito, dapat stable ang political economy at stable rin ang economy. No? So, in that sense, even yung mga mag-i-invest sa stock market, kasi ang stock market natin, a big part of that are foreign funds. Ayaw mo matali yung pera mo dito sa Pilipinas kung papasok ka. No? So, nakaka-apekto yan. Whether to quantify it or debatable yan. Kung paano ba talaga gano'ng kalaki. Pero sigurado ako may effect na yan outside of the Philippines. Lalo na yung mga potential investors, whether it's hard investments or in the stock market, nakaka-apekto na yan. I'll give you a very concrete example. Narinig niyo siguro kay Gretchen Ho, diba? Diba? Imagine mo, simple na money exchange, yan na yung kanyang top of mind. Mali siya doon, kasi wala tayo sa FATF list, wala tayo sa gray list, wala na tayo doon. Wala nang money laundering problem sa atin. But the mere fact na isip nung taong yon, diba? Yan ang top of mind nila ngayon sa atin. Kaya ang pinakamahalaga ngayon ay may makulong, may managot. Yan ang at mabilis. Yan ang pinaka-importante ngayon para mabalik natin yung confidence. Hindi naman hopeless ang situation. We just need to bring back the confidence.
At ang Senate ay part nun para maibalik yung confidence. Part yun. Kaya nga itong budget is, sabi nga ni SP, ang marching order niya sa akin, ang 2026 budget dapat maayos, malinis, at efficient. Yun ang marching. Very clear siya doon. So, yun ang aming direction. And sa tingin niyo tama din yung direction ng Marcos administration, sir. Considering dyan ang ICI, pero sabi ng iba, ano to? Kailan Yeah, may kaya sabi ko, dapat mabilis. No? mabilis? Importante mabilis. And in fairness naman, marami ng kasong fina-file ng ICI. I think very strategic yung kanilang approach. So, nakikita ko naman na gumagalaw ng mabilis. And, other issue? Sir, anyway, kahapon nag-attend kayo dun sa caucus ng majority o para dun sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kaya ba sino sa tingin nyo among the five? Sabi ko nga kahapon, everyone is qualified. Lahat yun ay nakatrabaho ko at qualified sa kanila. Ako, I will support any of the five na na-mention ni Senator Soto, ni SP Soto. Dahil lahat naman sila proven integrity and mga worker at masisipag. Habol ko lang, just came from the province last week. Ano yung pwede nating mai-offer doon sa mga state youth just like Don Mariano Marcos Salaonyo na tinamaan nitong Emong? Sobra-sobra yung damage sa mga school building. Kaya yung mga bata, lahat sila halos naka-asynchronous, hindi sila naka-online lang, walang face-to-face because of the damage sa mga buildings nila. Ano yung pwedeng magawa considering na malayo pang matapos ang taon? Oo. Meron pang pondo ang gobyerno ngayon, mga 182 billion, no, nakakalat sa iba't ibang agency in the form of Quick Response Fund and in the form of yung NDRMF na fund. So pwede ba nilang kunin yan for this year? But next year, iniisip rin namin gumawa ng, tawag ko, for lack of a better term, Build Back Better Fund, na itatap namin yung tinatawag nating LGSF, yung Local Government Support Fund. No? This is about mga 30 billion to, more or less. So, pwedeng itap itong LGSF para sa Build Back Better ng mga schools, mga simbahan, mga structures na nasira doon. Marami kasing structures na sira, no? Aside from schools at simbahan, pati yung mga kabahayan. No? So, pagpasok nga ng budget ng housing department, yun yung isang tatanungin namin kung magkano ba ang kailangan para matulungan natin mga kababayan natin maayos yung kanilang bahay. Pero doon sa mga state youth buildings, Kasama na rin doon. Basta tinamaan ka ng earthquake. pero At DPWH din ang gagawa. So far, parang... Actually, yan ang isang hinihingi ng State U na gagawin rin namin ngayon. Dati, DPWH lahat. Pero tatanggalin na namin yung special provision. Sila na mismo pwede na magpagawa. Okay, Marlon. Microphone. Sir, yung HPG, yung HPG nag-issue ng memorandum na yung mga hybrid EVs, i-inspect nila at kailangan pa raw kumuha ng certification from DOE. Yeah. Well, I think nag-withdraw na yata sila kahapon. But basically, walang ganun sa batas. Walang registration sa DOE, walang registration sa Highway Patrol Group. Walang ganyan. In fact, ang privilege ng EV at ng full EV, hybrid EV, ay yung walang color coding. Maraming tao bumibili ng EV at hybrid ngayon dahil walang color coding. No? So instead na bibili ka ng dalawang sasakyan, isa na lang binibili nila. O instead na naghihiraman, isa na lang. So walang ganyan. No? At ay narinig ko kahapon ng gabi, parang nag-retract na sila. No? So that's very clear na walang registration process sa DOE at sa HPG. Thank you. Sir Pablo, okay. Sorry, isa lang. At hindi pwedeng hulihin ng HPG. Hindi pwedeng hulihin. Kung ang sinasabi nila walang rest, pwedeng hulihin pag traffic violation. Yeah, but the color code. Walang ganun. Automatic na yan pag bigay ng LTO. Yes. Oo. May, diba, ang hybrid tsaka ano ngayon is green. Green. Yun yung nagdi-differentiate na ano siya
exempted from color coding. And then last na lang, sir, from being DOJ Secretary, nanumpa na po ngayon bilang bagong ombudsman, si Secretary Remulla. So malaking advantage po ba yon dahil nasubaybayan niya yung hearing dito ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomalies? Yeah. Now kasi is a time na mabilis ang action eh. At wala nang learning process. Dahil nga itong corruption, hindi natin pwedeng patagalin. Importante may managot at may makulong. So, pag nakikita natin, after inimbestigahan ng ICI or ng DOJ, fina-file sa ombudsman. So maganda na uupo si Secretary Remulla doon dahil kabisado niya lahat to. No? Naumpisahan niya na at pwede nang ipagpatuloy sa ombudsman para tuloy-tuloy na yung pag-file ng kaso. And knowing Remulla, magiging fair po siya. Sa aking nakikita at nakaka-interact sa kanya, he's fair. No? He's fair. At very detailed. Importante sa kanya, nananalo yung kaso. Hindi lang pag-file, but nananalo yung kaso. Okay, no more? On that note, thank you Thank so you, much, thank you. Senator Win Gatchalian.